sa Maynila, paglabas ng bahay, palabas din ng pera. Dahil kailangan kong bumili sa palengke para may makain. Pag-uwi sa bukid ay tahimik lang, pero sa likod bahay ay punong-puno ng kasaganaan. Maraming mga prutas tayong pwedeng ma-harvest na dito ay pwede pa tayong magkapera. Sa mga alagang hayop naman ay hindi pa tatalo. Ang pinupunta ko sa palengke na sobrang mahal abay dito, ang dami nila. Minsan nga lamang din nagbabrown out din dito, kaya't napapapunta rin ako sa lungsod namin para mag-upload nitong mga video. Ayan ang magandang bayan ng Pulangco na napakatahimik din ng paligid. Pagkatapos ay uwi na naman sa bukid upang pakainin na naman ang mga inalagang hayop na dito ay nagaantay na. Ito yung maikukumpara ko din na pagdating sa pamumuhay ko sa Maynila na noon ay kapag lumalabas tayo ng bahay, pumunta ng palengke, kailangan nating gumastos syempre. At kapag nais nating maglibang ay pumupunta tayo ng mall. Pagdating naman sa mall ay doon ay gastos din syempre. Dito sa bukid nakasanayan ko rin dahil dito rin naman ako lumaki. Ang nagiging nakasanayan kong libangan ay itong pag-aalaga ng mga hayop or kung minsan yung mga pagtatanim-tanim na maaring magbigay sa atin pa na mas maganda at produktibo pa na kinabukasan kapag tayo ay nagtyaga-tyaga dito. Pero kung maikumpara natin doon sa mga sweldo, kung halimbawa tayo nagtatrabaho bilang employee, medyo alanganin din dito kasi sa totoo lang talaga mababa ang pasahod pagdating sa mga trabaho dito sa probinsya. Dahil sa Maynila, mas mataas nga rin naman yung kanilang minimum doon, minimum na pasahod compared dito sa probinsya. Kaya lang, nagiging naman doon ay yung gastos din kasi medyo malaki din ang gastos pag nasa Maynila ka. Binabayaran mo ang lahat dyan. Lalo na kung wala kang sariling bahay, nagrerenta ka ng bahay, nagbabayad ka ng tubig, ng kuryente, at halos lahat ng kinakain, mapagulay, prutas man yan ay ating binibili. Lalo na kung wala naman tayong space dyan. Maliban na lang doon sa merong mga tinitirhan na medyo may espasyo din naman, na may mga prutasan, may mga gulayan din na kaunti na sakto lang na pang ulam. No, minsan may mga sili-sili na nakukuha natin kasi kung wala, lahat yan ay binibili natin, kalamansi, sili at iba pa. Kaya minsan talagang malaki-laki din talagang gastos everyday pagdating sa buhay Maynila. Pero sa akin lang, ang pinaka-ina-adapt ko nung ako ay nabubuhay sa Maynila, yung mga learnings naman, yung mga natutunan ko, yung pakikisalamuha sa mga tao kasi dati talagang bukid life talaga ako nung hindi pa ako napadpad ng Maynila. Actually, pagpunta pa nga lang ng Maynila, takot ako mawala doon. Pero na-realize ko dahil ngayon nakapagtrabaho ako sa isang kumpanya na nasa field ang trabaho namin, so na-realize ko na hindi ka naman pala talaga mawawala hanggat marunong ka magtanong. Basta't alam mo rin mismo yung eksaktong address mo, yung mga sakayan papunta doon sa address mo. Yun lang yung mga tinatandaan ko dati nung bago lang ako sa Maynila. Pero habang tumatagal ay nasanay din tayo. Kaya't kahit paano ay natutunan din natin na pasikot-sikot doon. Maging mga iba't ibang ugali ay natuto tayo na makisama. Kaya't para sa akin, hindi lahat ng mga ginagawa natin o gagawin natin ay kailangan perpekto o kailangan para sa success ang lahat. Kailangan din kahit paano ay makadaan din tayo ng mga nakaka-challenge na mga gawain o mga failure sa buhay dahil doon tayo lalong natututo. Katulad dito sa farming, hindi porket nagtanim ka ng maramihan, nag-alaga ka ng mga hayop, ay sigurado ka na success na agad ang marating mo. Dahil kapag ganyan ang pananaw natin, ay lalo tayong mabilis madismaya at mabilis tayong sumuko. Kung nandoon na tayo mismo sa punto ng mga challenges pagdating dito sa farming, dahil hindi naman lahat yan ay sigurado. Kung minsan nga, nakakalusot ka nga, napaparami mo nga sila, napapaganda yung ani mo, pero bandang huli sa output pala, pag binenta mo na ay sobrang mura. May mga ganon ding sitwasyon dito. Or minsan naman, bago pa dumating yung output, bago pa tayo nakakuha ng maraming produkto, ay ang dami nating dinanas. Katulad ng mga palayan, kung minsan binabaha ng 2 beses, tanim ka na naman, binabaha na naman ng 3 beses. So ang daming mga challenges, pero lumalaban ang mga magsasaka. Dahil kailangan ng pagkain. Ang mga lumalaban, bandang huli ay nagkakaani rin sila. Pero yung mga sumusuko, ay napapatigil din. Ganon din dito sa pag-alaga ng hayop. Mayroong mga nag-alaga ng hayop na sa umpisa ay kanilang ini-enjoy lamang o nag-adapt muna sila ng maraming kaalaman, ng karunungan doon sa napili nilang alagaan. Kaya't dumaan man ang challenge, abay natutuwa pa sila dahil nalaman na nila kung ano yung posibleng magiging problema pa sa mga susunod pa, lalo na kung marami na yung mga inalagaan nila. Dahil dito sa pagsasaka ay kailangan din natin ng matinding diskarte. Bukod sa ating sipag, tiyaga, ay kailangan meron din tayong karunungan at diskarte mismo para mapapalago natin at mapapaganda yung pag-aalaga natin ng hayop. Dahil maraming challenges dito. Kasi kung talagang ang nag-aalaga ng hayop ay yumayaman, siguro ang dami ng yumaman. Dahil ang daming mga nag-aalaga ng hayop, pero may ilan na meron din kakaibang diskarte. Dagdag trabaho nga lang, dagdag sa effort.
Pero ang mga mas gusto nating madali, doon naman kung minsan ay medyo sakto lamang or sa ilan ay medyo palugi. Pero yung iba naman na nag-excess na kanilang effort doon sa kanilang produkto. Halimbawa, meron tayong nakikita na mga nag-alaga ng itik at yung mga itlog ng itik ay kinukuha na lamang doon mismo sa kanilang farm. Kaya't naibibenta nila ito ng hindi naman ganun kamahal. Pero sa ilan, yung mga itlog ng itik ay ginagawa nilang balot ito. At binenta nila doon sa mga palengke or yung iba naman ay kumuha sila ng tagalako. Yun yung ginagawa nila para mas mahal nilang naibibenta yung itlog ng itik at nakapagbigay pa sila ng income doon sa kanilang mga kapitbahay na nais magbenta o maglako ng mga itlog ng itik na balot. No? Mga iba naman, ginagawa nila, imbis na ibenta nilang preskong itlog ng itik, no? Ginagawa nilang mga itlog na maalat at iba pang mga produkto mula doon sa itlog ng itik. Kung baga nagdadagdag din sila ng value doon sa kanilang produkto upang mas maibibenta nila ng mahal ito. Ganon din sa ilan na nagbebenta ng baboy. Kung halimbawa, meron tayong mga buyer, katulad dito sa amin, usual talaga, no, may mga bumibili na buyer na pumupunta dito para bumili ng baboy na pang lechon, bumibili ng baboy pang fattening. Pero sa ilan, nagtayo sila ng pwesto, naghanap sila ng pwesto, dagdag nga lang sa puhunan, dagdag nga lang din sa trabaho. Pero doon, mas kumikita silang maganda kasi nga nag-extend sila ng effort nila. Nagbebenta sila ng lechon, nagbebenta sila ng meat na presko sa kanilang mga kapitbahay. Yung iba naman ay kumuha ng pwesto sa palengke at doon nila binibenta yung mga produkto nila. Sa ilan naman na nagbebenta ng mga gulay, abay may alaga rin sila mga baboy. Yung mga gulay nila na reject ay hindi nila tinatapon. Binibigay nila doon sa mga alaga nilang baboy. Kaya dito sa Bukidman ay kidaming diskarte, pero syempre dagdag sa trabaho din ito at dagdag sa isipin. Kaya sa ilan mas focus naman sila doon sa pagbuo ng mga produkto. Mas focus sila sa pagpaparami ng mga alagang hayop para hindi naman ganoon na matrabaho pa. Napupunta pa sila sa palengke, maghanap pa sila ng mga consumer, kundi at doon na lamang nila binibenta sa mga middleman. So iba-ibang diskarte na parehong may magandang pinatutunguhan. Kaya dito sa bukid, maganda pagsamahin natin yung sipag, tiyaga, karunungan at yung diskarte natin para mas lalo nating mapapalago ang ating pag-aalaga ng hayop o pagtatanim kung ano mang piliin natin pagdating sa ating kabuhayan sa ating mga bukid. So ayun, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po.